si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagkaroon ng matinding pagsisiwalat sa usaping politikal matapos ilabas ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang serye ng akusasyon laban sa Pangulo at mga opisyal ng pamahalaan. At agad naman itong sinagot ng Malacanang at binigyang kritika ng ilang personalidad. Tunghayan ang ulat mula rito. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Sa kanyang video statement, sinabi ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang nag-utos na manatili siya sa ibang bansa matapos ang kanyang medical check-up. Inilahad niyang si dating House Speaker Martin Romualdez ang tumawag sa kanya at nagbigay ng utos na wag muna siyang bumalik sa Pilipinas. Ayon pa kay Ko, pinaniniwala siya na siya ay aalagaan. Ngunit kalaunan ay nadaman niyang ginamit siya bilang scapegoat sa issue ng flood control at budget insertions. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Dagdag pa niya, mayroon siyang resibo, ebidensya at pangalan na magpapatibay umano sa kanyang mga pahayag. Iginiit niyang kaya siya nagsalita ngayon ay dahil pagod na siyang akuin ang sisi para sa ani ay mas malawak na problema. Matatandaang sinabi rin ng kanyang abogado na si Attorney Rui Rondain na hindi ito makakadalo bunsod ng medical reasons. Komento pa dito ni Senate Pro Tempore Panfilo Lacson na walang probative value ang naturang video ni Ko. Dahil hindi naman siya under oath, kaya maituturing lang na ani ang kwento ng pag-aamin ito ng dating kongresista. Gayon din ang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na may posibilidad pa ito na artificial intelligence at kung siya ay talagang naninindigan umano sa katotohanang hawak niya, humarap siya sa Senado at ilahad ng personal ang kanyang nalalaman. Nasa abroad siya hindi natin alam kung legal ba yung kanyang ginagawa or meron pang kaharap pa yung embassy. So maraming ganyan mga tanong. Samantala, binigyan din ng Presidential Communication Office sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro na walang panic mode sa palasyo sa kabila ng mga paratang ni Ko. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya. Ayon kay Castro, mas mainam na umuwi si Ko sa bansa at harapin ang mga prosesong legal kaysa maglabas ng pahayag mula sa ibang bansa. Giit pa ng PCO, dapat malaman ng publiko kung sino ang tunay na nagsasabi ng totoo at malinaw na ang pagharap sa investigasyon ang tamang paraan. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ni Dr. Jose Antonio Goitia na walang malinaw na ebidensya nag-uugnay sa Pangulo sa sinasabing 100 billion peso budget insertions. Binigyan din niyang karaniwang dokumento lamang ang pinakita ni Ko at wala itong anumang direktiba mula sa Malacanang. Aniya, bagamat hindi niya tuwirang inaakusahan ang sinuman, ang timing ng paglalantad ay sumasabay sa mga kilos protesta at maaaring pampagulo lamang sa mga karaniwang nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. Tinanong din niya kung bakit hindi sa Senado o sa ilalim ng panunumpa ginawa ang mga akusasyon, bagay na ayon sa kanya ay nagpapalakas ng duda. Dito kanyang binalikan din na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nag-veto ng 194 billion peso items sa 2025 budget, bagay na aniya'y sumasalungat sa bintang ng insertions.
Ipinunto rin niya na mismong si Pangulong Marcos ang naglantad ng irregularidad sa flood control projects, kaya't hindi lohikal na sangkot umano ito sa anomalyang inirereklamo ni Ko. Giit pa ni Goitia, katotohanan at ebidensya ang dapat manaig. Dapat din ilahad ang mga ito sa formal na proseso at hindi sa video na inilalabas online. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naging mabigat ang mga kaganapan sa pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee nitong Biyernes. Ilang mga pangalan ang bagong lumutang sa naging testimonya ng dating DPWH official. Ang detalye tunghayad sa ulat ni Princess Castro. Isang bagong pangalan ang muling lumutang sa pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee o BRC nitong Biyernes. Sa ikalawang supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kabilang si dating Senator Grace Poe sa mga nakatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagsasalaysay ni Bernardo, hiniling umano ng dating staff ni Poe na si JY De La Rosa na kung maaari ay i-accommodate ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang senadora para sa National Expenditure Program ng Kagawaran. Dagdag pa niyang salaysay, 500 million pesos ang inilaan kay Poe na kinolekta ng kontraktor na si Mrs. Patron. Senator Grace Poe, sometime third quarter of 2024, JY De La Rosa, a staff of Senator Grace Poe, requested Sec Bunoan through me if Senator Grace Poe can be accommodated in the DPWH NEP. Sec Bunoan told me there is a 500 million for Senator Grace Poe and instructed me to ask the Senator for a list of projects. JY De La Rosa told me to coordinate the matter with Mrs. Patron, a contractor. Ito umano ay naganap noong third quarter ng taong 2024. Bukod kay Poe ay ilan din sa mga pangalang binanggit ni Bernardo ay sina dating Congresswoman Mitch Kaayon Huy at Congresswoman Florida Robes na ayon sa kanya ay nakatanggap ng proyekto sa kanilang distrito na pinamahalaan ni Bernardo. Ngunit paglilinaw ng dating DPWH official, kanya pang bineberipika at kinukumpirma ang pagkakasangkot ng mga ito. Samantala, ilan naman sa mga invited resource person ang hindi nakadalo gaya ng mga kongresista. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidi, hindi dumalo ang mga imbitadong congressman upang maiwasan ang anumang posibleng prejudice sa patuloy na investigasyon at findings ng ICI. Sa pakikipag-ugnayan naman ng Kagawaran sa Bureau of Immigration, walang record ng departure ang naitala mula kina Mark Bakiran Bunagan, Orly Guteza at Mark Teksay, habang kinumpirma naman ang pagbabalik bansa ni Alan Culestio mula sa kanyang maikling trip. Si John Paul Estrada naman ay umalis ng bansa noong Setyembre patungong Hong Kong at hindi pa nakababalik ng bansa sa kasalukuyan. Kaya naman ay ikipag-ugnayan na ang Senado sa Interpol sa pamamagitan ng Philippine Center on Transnational Crime para itrack ang galaw ng mga individual na ito na nasa ibang bansa. Samantala, sa pagdepensa ni Poe sa kanyang sarili, kanyang iginiit na hindi kailanman umano siya nakibahagi sa anumang korupsyon at nagtitiwala sa Department of Justice na masusing imbestigahan ang naturang akusasyon. Kanya rin umanong sinusuportahan ang investigasyon sa FCP, kaya't siya rin ay isa sa mga naunang dumalo sa nagdaang ICI proceedings. Nakakalungkot at nakakaalarmaan niya na naidawit ang kanyang pangalan sa naturang kontrobersiya. Sa kabuuan, ilang mga pangalan ang ikinanta nitong Biyernes, kabilang na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez mula sa isang video ni former Congressman Zaldico. Gayon din ang mga pangalang ipinagtibay ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kanilang ledger na naglalaman ng kanilang naging transaksyon sa umano'y anomalya. Bunsod ng bigat ng kaganapan, hindi patuluyang isinara ang pagdinig at magpapatuloy pa hanggang sa itatakdang araw. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang binisita ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang Philippine National Police Academy upang pagtibayin ang layunin na itaas ang kalidad ng paghuhubog ng mga bagong opisyal ng pulisya. Tunghayan ang ulat mula rito.
Sa pakikipagpulong ni Philippine National Police o PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kay Acting PNPA Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon at iba pang opisyal ay binigyan diin ni Chief Nartates na ang tunay na pagbabago sa serbisyo ng pulisya ay nagsisimula sa maayos na edukasyon at mas matatag na pamumuno sa akademya. Tinalakay nila ang pagpapalakas ng instructional capacity ng PNPA. Ito ay upang matiyak na ang mga guro at tagapagsanay ay may kakayahang ihanda ang mga kadete para sa mas mataas na pamantayan ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga proyektong tinutukan ang modernisasyon ng training equipment, pag-upgrade ng academic at leadership programs at pagsasaayos ng mga pasilidad tulad ng dormitoryo ng kadete at opisina ng mga guro. Binigyan halaga ng PNPA na ang infrastruktura at kagamitan ay kaakibat ng pagkakaroon ng disiplina, integridad at malasakit sa kapwa sa loob ng akademya. Iginiit din ni Chief Nartates na mahalagang palakasin ang pundisyon ng karakter ng bawat kadete bilang paghahanda sa kanilang pagtatalaga sa field. Bahagi rin ng pagbisita ang pagtiyak na ang direksyon ng PNPA ay nakahanay sa kanilang layon ng bagong Pilipinas para sa bagong serbisyo, kung saan ito'y mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pagpapalakas ng programa at pamumuno ng akademya, layunin ng PNPA na makabuo ng mga opisyal na tunay na konektado sa kanilang komunidad. Dito ay pinakita rin sa kanilang pagbisita ang patuloy na pagtutok ng PNPA sa dekalidad na pagsasanay na siyang nagsisilbing ugat ng lakas at kredibilidad ng buong organisasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.